Sa likod ulit, oh. Ito. Diniretso niya ng Molino Tres. Dinala ka sa isang bahay. Opo, na hindi po tapos. Tapos po, meron po siyang baby oil na nilagay niya po sa private body ko po, sa dibdib. Tsaka dito po sa baba ko po, sa ari ko po. Tapos nung hindi ko po alam na nakahubad po siya, parang nararamdaman ko po sa ari ko na parang may tumutusok na po. Ako po ay mag-offer ng 1 million pesos reward kung sino man po makapagbigay ng impormasyon leading to the arrest and prosecution of this suspect. So, siya ba yan? Opo. So, ito kung makikita natin, dinescribe mo siya nun, may balbas, saka may kulot ang buhok. Show siya talaga. Opo. Pagbayarin niya lang talaga lahat ng kasalanan niya. Yun lang po sa amin. Actually, 3 rito ang na-rape. Yung isa, nagamit ng mga pulis sa entrapment operation. Dahil sa kanya, nahuli yung suspect. Kung tutuusin, siya yung naging susi. Sa kanya dapat mapuntang full reward. Pero since yung 3 ay na-rape din, so napag-isipan po natin na itong 1 million reward, ibibigyan na natin sa kanilang 4. 4 sila, 250 bawat isa. 200 and then 50. 250. Ayan. Hawakan mo. Tapos pangalawa, yung 250, yung nasa gitna. And then 250, yung sa naka-yellow. 250, doon sa naka-red. Sa anumang paraan na makabubuti para sa inyo, sa inyong pamilya, magagamit niyo yan. Okay? Sige po. At salamat po sa pagpunta at hatid po namin kayo. Thank you po, sir. Sige, thank you. Grabe ka. Sabi sa'yo, mamatay ka, hayop ka. Hindi ka nga nakawa sa amin eh. Kumawa kami sa'yo. Kapal naman ang mukha mo. Etong lalaking to, dapat sa'yo putulin yung no? Sobrang libog mo. O ikaw kaya? Ikaw, anak mo kaya gasahin. Sige. Ha? Anak mo, ganunin. Anong maramdaman mo? Kumusta ka ate simula nung nakausap ka ni Idol at dito mismo sa studio siya ang nag-abot nung 1 million na reward na napaghatian nyo? Okay naman po. Malaking tulong po sa amin yung binigay ni Serapi kasi po nakabili po kami ng lupa sa Pampanga po. Nag-iipon po kami ng konti para po makapagpatayo po ng bahay. Nakabili kayo ng lupa, ma'am? Apo, 100 square meter. Bali, naitabi ko pa po yung 90,000. Nagbili po ako ng isang sidecar. Tapos yung boundary po, iniipon ko. Malaking tulong po yung nabigay ni Sir Rapi. Nagpatayo din po kami ng bahay sa Mindoro po. Kumusta ho, Daddy, na ano na yung napaggamitan nyo at may naitago pa po ba kayo? Meron na po kami nakatabi pa. Meron pa po ako 70,000 sa bangko. Magre-resign na po ako dyan sa trabaho ko. Doon na po kami maninira sa Mindoro para po hindi na po kami nangungupa ng bahay. Tulong ni Sir Rapi, yung binigay sa amin na 250,000. Hindi po kami basta-basta nakahawak ng ganung kalaking pera sa trabaho po namin. Maraming salamat po, Sir Rapi. Yung 250, saan nyo na ho nagamit so far? Bali po yung una ay nagbayad po kami lahat ng utang namin. Tapos nakabili din po kami ng motor kasi pang service din po. Pero yung natira po, nakasavings naman po sa bangko kasi para po sa pag-aaral niya kasi next year po high school na po siya. Hanggang sa pag-college po, para yung mama ko nasa abroad, hindi na po bumalik ulit sa Qatar at magkasama na po silang dalawa. Nakapag-ipon din naman po. Nabili din po ni mga gusto ko. Ano yung pinakagusto mong nabili mo dahil sa naibigay ni Idol? Yung sapatos ko po kasi gusto ko po talaga magkaroon ng magandang sapatos. Sa mga rason kung bakit namin kayo ngayon pinatawag at tayo magkakasama ngayon, dahil nga kami ho ay nakatanggap ng isang good news tungkol nga dito kay Alexander Yu, na isa sa mga most wanted natin ngayon. Para ma-confirm natin kung totoo itong good news na ito, ay pupunta po tayo ng Camp Karingal. Hihingin natin mismo kay Captain ang detalye kung totoo ba na itong si Alexander Yu ay natuluyan at naibalik natin sa kulungan. And hopefully this time, hindi na siya makapag-bail.
una sa lahat, gusto muna naming ma-confirm kung totoo ba itong good news na ito na itong si Alexander Yu Jr. ay nahuli daw ulit. So paano ba ang naging sistema niyo, sir, at saan ho natin siya nadakip? Bali nung September 1, 2022, meron kaming na-receive na info na itong si Alexander Yu daw ay naghahanap siya ng private counsel kasi meron siyang no bail na kaso. Sa tulong ng informant, tapos sa ginawa namin investigasyon, na-obtain namin yung kanyang number, positive identification, saka yung location niya, kung saan siya naroon. At binantayan na namin yung lugar, doon namin siya nakuha, doon na namin sinerve ang warrant. Paano ho nalaman, sir, sa ang RTC branch ba itong mga warrant niya, kung marami man, at ano ho ito, sir? Sinerve namin yung warrant for crime of rape under Article 226-1A, 2 counts of crime of lascivious conduct under Section 5, issued by Honorable Mary Ann Tolentino Ponsalan Toribio sa presiding judge ng RTC Judicial Region Branch 99, Quezon City. Na-serve na po namin yung warrant, chinek namin yung kanyang yung e-warrant kung meron pa siyang pending other warrant. Tapos nung pag-check po namin ay meron pa siyang warrant na rape, crime of rape under Regional RTC, Regional Trial Branch 85, Quezon City. Yun din, sinerve din po namin sa kanya. So this time ba, sir, itong rape na i-serve sa kanyang warrant ay hindi na siya makakapag-bail this time? Tama po ba? Yes, ma'am. Hindi na po siya makakapag-bail this time. So it means ba, sir, mabubulok na ito sa kulungan? Possible? Possible po, ma'am. Actually, ma'am, na pag-check po namin siya, ay top 7 na siya, most wanted person district level ng QCPD. Top 7 most wanted sa rape, sa murder, or ano bang mga kaso pa niya? Sa rape po. Pagka-serve namin ng warrant sa kanya, wala naman na siyang nabanggit na iba or hindi naman na siya pumalag. Sumama na lang siya. Nasundan po namin siya sa isang restaurant dito sa Quezon City. Kung meron pa po sa inyo, sa ating mga tagapanood na nakakilala sa taong to, kay Alexander Yu, gusto rin nilang mag-complain na kung merong ginawang krimen ditong si Alexander Yu sa kanila, pwede po silang pumunta dito sa aming tanggapan sa Quezon City, CIDG po. Si Alexander Yu ho ngayon ay nakakulong na, tama po ba? Opo, under siya ng custody ng QCPD, Centralized Custodial Facility. Anong nararamdaman niyo muna ngayon, ate? Finally, nahuli na at this time, di na siya makakapag-bail. Masaya po, tas medyo kinakabahan din po kasi makikita ko po ulit siya. Kinakabahan po. Kasi makikita ko na naman po yung mukha niya yung kababuyan po na ginawa niya sa amin. Si Mami. Mami, anong masasabi niyo? Masaya na ulit dahil nahuli na siya. At nakakulong na po siya ulit. Masayang masaya ako dahil hindi na siya makakalabas kahit kailan. Hindi na siya makakapagbiktima kung sino man ang mga kadalagahan. At sana sana siyang makalabas kahit kailan. So ngayon nalaman namin na kulong na siya at no bail out na tong kaso niya. Masayang masaya po kami para sa hustisyang na nakuha po namin ngayon. Sabi niyo ngayon na eto, kasama namin mga complainant at bakit niyo ho nagawa ito? Wala pong katotohanan lahat ng binibintang nila sa akin. Kaya ko pong patunayan yan na hindi po totoo yung mga binibintang nila sa akin. Dinideny ho niya. Anong masasabi mo ikaw? Ang kapal po ng mukha niya, ang dami niya pong biniktim mga katulad namin, tapos nagdi-deny pa siya. Dinideny niya lahat Hindi naman po totoo yung mga sinasabi niyan. Sinira niya yung pagkababae ko tapos sasabihin niya hindi niya ginawa yun. Hindi naman kami magre-reklamo kung hindi totoo yun eh. Ang daming babaeng nagre-reklamo dyan, hindi lang po kami. Kumukuha ng lakas ng loob para magsinungaling. Grabe ka. Sabi sa'yo, mamatay kang hayop ka. Dapat talaga sa'yo bitayin. Yung mga batang to, walang makakamuhang-muhang. Alam mo, pangalbang hearing na kami sa'yo. Pero wala nangyayari. Pumunta pa, tsuhin mo doon sa hearing, pumunta doon. Tsahin mo nandun. Nagbibigay kami ng pera, ano kami? Mukhang pera? Gusto namin, mabulok ka sa bilangguan. Kami, susulang kami.
Yung SIM card, nakuha doon. Nakuha sa Pasong Putik. Nakuha yung SIM card sa'yo nung kasama Hindi mo na niya. maalala yan dahil sobrang dami na nabiktima mo. Daan mo yan. Ano yan talaga? Hinatid ko lang po sila sa 7-Eleven. 7-Eleven. Ang daming ebidensya sa'yo. Huwag kang ganyan. Sir, saan niyo ho kinukuha yung lakas ng loob niyong magsinungaling? Hindi po ako sinungaling, ma'am. Totoo po ang sinasabi ko para po ito sa mga kinabukasan ng anak ko. Kaya ko po ginagawa ito. May anak kang babae? Meron po, 5 po ang anak ko. Bakit may anak ka pala tapos ginawa mo to sa kanila? Ma'am, hindi wala po akong ginagawa sa kanila. Hindi po totoo yung binibantang nila sa akin. Alangan naman gumawa sila ng kwento na ikakababa ng pagkababae nila, sir. Opo. Hindi mo naalala nung unang sa'yo, umamin ka? Ano yun? Lutang ka ba? Lutang? Kulang pa yung sa'yo. Maawa. Umaawa. Ito mga to, di kayo naawa. Di ka nga naawa sa amin eh. Pumawa kami sa'yo. Kapal naman ang mukha mo. Wala po akong kasalanan, ma'am. Hindi. Mensahe mo sa pamilya, sa lahat ng mga nabiktima mo, sir, anong mensahe mo? Wala naman po ako na biktima, ma'am eh. Wala po ako nire-rape, hindi po ako rapist. Ano ka lang? Wala po, ma'am. Ano lang po eh. Yung sinasabi ko po. Ano ka, malibog lang? Wala rin po. Yung pinain namin sa'yo, anong gagawin mo? Bakit pinipick up mo yon? Tatanungin kita, anong gagawin mo doon? Nung nahuli ka, ibibigay mo ang helmet. Ha? Bibigay mo yun. Nagbigay ka pa ng pera para pambayad sa Grab. Huli ka na. Huwag ka nang tumanggi. Anong gagawin mo doon? Ba't papasakay mo sa motor mo? Ha? Anong hindi pa? Kitang-kita ka sa hawak mo. Kami doon, madami ka. Nakapaikot doon, nakaset up ka doon. Nakaset up ka. Magkatabi kayong dalawang motor. Dalawa, binaba ko lang kayo sa 7-Eleven. Yun lang talaga nang Ginawa? Anong walang ginawa? Wala ka bang anak na babae? Wala kang anak na babae? Ang etong lalakin to. Dapat sa'yo putulin yung no? Sobrang libog mo. Na neto. Walang kwento. Huwag ka magpaliwanag. Talo ka dito. Ang dami-dami mong biktima tapos ikaw lang mag-isa. Ngayon mo kaming napakatapang mo. Walang ginagawa. Hindi kami magre-reklamo kung wala kang ginawa sa amin. 16! Binaboy mo. Hindi ko po binaboy. Umiiyak ang anak ko. Isang buwan trauma ang anak ko. O ikaw kaya. Ikaw, anak mo kaya gasahin. Sige. Ha? Anak mo, ganunin. Anong maramdaman mo? Tsahin mo, sabihin mo ka mo, huwag siyang mag-aarig doon ng pera. Di kami mga mukhang pera. Iiyak pa sa amin yung chewin mo na babae para lang bayaran kami para hindi tuloy yung kaso. Mukha ba kaming pera? Palibasa kasi puro ka kasi di ba? Wala ka nang ginawa, puro ka Di ka ba nakukontento sa asawa mo? Pero bang kriminal na umaamin sa kasalanan niya? Halos lahat ng kaibigan ko sa Facebook kilala ka. Pag hindi mo napapayag, sabihin mo ka, Doon na lang tayo sa korte na lang tayo magharap. Good luck na lang, sir. Sa korte na lang kayo magkita. Doon na kayo mag-explain. Kami nila, Sir Rafi, ay naniniwala na yung katotohanan ang maging ibabaw. Maraming salamat po, Senador Rafi Tulfo. Dahil po sa inyo, nakamit na po namin ng hustisya. Lahat po kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa malaking tulong na ibinigay nyo sa amin para mahuli po itong suspect na to. At sa ngayon po, nakita po talaga namin siya sa kulungan at sana po habang buhay na talaga siya doon. Maraming salamat din po sa ibinigay nyong 1 million sa amin na pinaghatian po namin. Malaking tulong po ito sa pamilya namin at sa panimula po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po ulit, Senador Rafi Tulfo. Ang mapahiya, ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binig